Ayon, what's up mga katunay? Ayan, syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon naman ngayon, no? Ito ipatungkol naman, no? Sa mga funny senatorial candidates ngayong 2025, mga katunay. Bigyan natin ng good vibes, no? Ang araw nyo ngayon, no? Kung kayo'y nasa trabaho, kung kayo'y pakagigising o papasok pa lang, 'di ba? O kumakain, is bigyan natin ng saya ang inyong mga araw. Ang ibig ko sabihin, ito ang dami talagang tumatakbo ngayon sa politika, no? Sa gobyerno. Alam naman natin kasi, 'di ba, sinasabi ko dati, is talagang instant yaman ka talaga diyan para kang tumama sa loto ng 10,000 beses. No? Pero hindi natin alam din yung advokasya ng iba, no? Kung talagang totoo, no? At baka mamaya, baka sila pa yung maging sagot sa problema ng bansa natin. Pero hindi naman masamang sumubok, 'di ba? Hindi masamang sumubok. Gusto lang natin pakinggan. Kasi, panoorin natin. Kasi para talagang, para ako nasisiraan ng bait pag nakikita. So, wag na natin pagtagalin mga katunay. Isa-isahin na natin ang mga 2025 senatorial candidates. Ngayon, ayan, bigyan naman natin sila ng pagkakataong makilala nyo mga katunay. Pasukan mo na! Ganda nga po. Opo. Nakita po namin, sir, ay tulad po nabanggitin nyo kanina, kayo po ay nanalo ng Ramon Magsaysay Award. Opo. Kayo po ba ang kauna-unahang aspirant sa pagkatandaan nyo po ng Ramon Magsaysay Award? At ano po yung nakikita ninyo na parang bentahin nyo po? Si tatay nanalo ng Ramon Magsaysay Award, ba? Sa mga ibang kandidato. Ay, magandang tanong. Sabi po daan nila, Katutoy, bakit ka tatakbo dyan? Nakapag-aral ka ba? Sabi ko, at least proud ako na graduate ako sa high school at nakapagtapos ng vocational course. At mayroon akong isang kurso na dala-dala. Ano ito? Kursunada. Kursunada. Meron ako isang kurso dala. Kursunada. Una pa lang yan. Una pa lang yan nakita natin. Ang ganda naman ng kurso ni tatay. Kursunada. Bisa naisip ko, kailangan natin sa Senado yung mga ganito. Para nag-good vibes tayo sa Senado, hindi puro seryoso. Tayo. At kahit hindi ako graduate sa University of the Philippines at sa labas or sa anumang university dito sa Pilipinas, pero ang hindi alam ng marami, graduate ako sa UEE. Ano yung ibig sabihin ng UEE? University of Actual Experience. At may PhD ako. Pero ang ibig ko sabihin... Kala ko, United of Arab Emirates. United of Actual Experience. Wow, pare, lakas tama. Legit. ng PhD, person with high dedication. Dedicated ho tayo sa anumang laban at sa pagdating ng panahon. Kasi kung hindi tayo dedicated, walang mangyari sa atin. Kahit gaano natin katalino, kahit gaano natin kagaling, kung wala tayong kursunada at walang dedikasyon, walang mangyari sa atin. Yun po. Salamat. Aba, yun ang ibig sabihin ng kursunada. Titirahin natin ng asin sa Kalawakan. Asin sa Kalawakan? Pwede ba yun, kuya? Ang barko na may mga aparato na lulusaw sa bagyo. Sa dagat pa lang kung saan nag-uumpisa ang bagyo, doon ay pahinain hanggang sa malusaw. Kala mo nagre-recitation sa eskwela? Sakit ang ulo ko. Pangalawa pa lang to. Ha? Barko na may aparato na lulusaw sa bagyo? Asan na yung asin doon? Ang bagyo, ito ay may counter blade pan upang pukontrahin ang spin o ikot ng bagyo. Grabe itong invention ni Kuya na panlaban sa bagyo. Wow, pare! Papahintuin yung bagyo. Iba na aamats natin. Wow!
Meron din itong nakasaboy na yelo upang palamigin ang temperatura o init Kala mo talaga nagre-recitation sa eskwelahan. ng tubig sa karagatan. Meron din itong nakasaboy na asin o sa himpapawid o cloud seeding upang mabuo ang ulap, at pag nabuo ng ulap ay Ay, iniisip ko, no, halimbawa makapasok to sa Senado, tapos ito nagsasalita to, ano kaya itsura ng mga senador, no? Siguro mga nakagano. Tapos yung Senate President, no, si Cheese. Sabi, Cheese. titirahin ito ng laser upang bumagsak doon at hindi na papasok ang bagyo hindi na mabuo ang bagyo at papasok sa ating kalupaan. Cloud seeding, parang cloud seeding po kasi bubuhin natin ng mga ulap doon. At saka yung ikot kasi ng bagyo, kukontrahin natin sa pamamagitan ng fan blade at saka yung bubuhin din niya ang fan blade. Bantakin mo yung bagyo, kukontrahin mo, no? Pag ito pala manalo, wala nang bagyo sa atin. Grabe, tindi ng mga panukala nyo, Mula ng bagyo kasi, init ng karagatan ng temperatura doon, tapos yung spin po doon. Parang malakas ka pa sa nasa langit, Kaya mong pahintuin ng bagyo. Wow, Pa kanan, kailangan ang fan blade natin pakaliwa. Tapos, bubugahan po siya ng para lalamig yung temperatura, bubugahan natin ng yelo. Ang dami ka lang. Dahil ang yung na yun, iniisip ko talaga kung anong mangyayari sa asin sa himpapawid. Tapos pag nilagay mo yung asin sa himpapawid, wala nang aswang sa mundo natin ngayon. Sa bansa natin, makakatulong yun. Para mabuo yung Kuya, tama na. Huwag ka nang mag-explain. ulap. Number. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng COMELEC, lahat ng mga taong involved na ako ay i-disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko. Sinumpa na. Nay, wag ka susumpa. Pwede ka manumpa, pero wag ka sumumpa. Nanay naman, nakakatakot ko may ginagawa. Senador. Ito ang mga taong yon at idideklara ko na pinakawala kayong kwenta! Pero, kapag namatay ako, Wag naman, Lola. Mangangampanya ka pa. babalik ang kaluluwa. Wow, alam mo lang mangyayari sa kaluluwa niya. Rise of the Dead. The Walking Dead. The Walking Candidate. Mga katunay, kaya nyo pa. Parurusahan ko na kayo. Ako po pala si Minister Eric Aboy Nagapatan, soon sa Prime Minister of our government. Prime Minister. Ano, Tambi? Hey! Oh! Ano masasabi mo dito? Eto, Prime Minister. Dinaig ka pa. Nang alam, may Prime Minister pa ng Pilipinas? Sapagkat kausap ko ang lahat ng mga hari ng mga bansa, by this 2025, wala na pong bibili ng bigas. Wow, himala. Sana Wala na daw bibili ng bigas. Anghel ka na tayo. Wala na magbabayad ng tubig. Wala na magbabayad ng kuryente. Wala na ring maggagawa ng bahay ng mga mahirap, kundi puro building na po. Eto pala, is pala manalo to. Lahat tayo magiging big time. Gaano kataas yung building na yan, tatay? Tatayo. At ang isa pa, ang pera ng 800 quadrillion na hindi na withdraw ni President Bongbong Marcos sa London, iniwan sa akin ni Doña Jose Padrilin Marcos. Ropa Pips mo pala to, PBBM. Lumilipad na naman ang isip ko para bang nasa kalangitan.
Sa tuwing simumayay, aking matitikman. Iba talaga, no? Iba talaga, tama, no? Ano kayang feeling ng makahawak ng quadrillion? Heirs of Somalian. Ilang run nyo na po to, sir, sa Comelec? Hindi. Pag-apas na yata. Tuwan-tuwa pa siya. Tatay naman, wala naman nakakatawa sa tanong. Hindi, minsan kasi pag tinatanong tayo, natutuwa tayo, di ba? Minsan may mga ganong reaksyon. Siguro natutuwa si tatay sa ginagawa niya, no? Natutuwa siya sa trip niya. Ay, trip ko tumakbo. May magagawa ba kayo sa akin? Anong pakiba, ha? Mga ano? My last is for President. Yes, sir. My last. Kay President. Ang kakit nila, no? Yung 5 na po yun, sa anong mga taon po yun? Yun. I hard. It's hard for me to recall. What? Senador yung... Pupuntahan niyo, tatay. Mga ilang taon na ito. Mayroon ka na bang naisip na unang panukalang batas na gagawin sakali manalo ka bilang senador? Wala pa po. Ay nako, walang kaplano-plano. Basta na lang to. Stop, bull! Hala pa! Tira pa! Makbo ano? Sir, sa ngayon, pero pagsikapan po natin po pag nadiyan na yan, sir. Pag naganap na po ang Yun naman eleksyon. pala. Thank you. Pag nandyan na, pag nanalo na siya. Stop, bull! Apo. Sir, good morning. Sir, before nabanggit niyo po, asawa kayo ni Chris Aquino. Ngayon, parang narinig po namin, you are thinking of marrying Senator Amy Marcos. Kasi si Chris Aquino lagi siyang wala, nasa sa ibang planeta, isang planeta siya. Kaya pakakasalan ko na lang si Amy Marcos. Sinubukan ko lang po talagang tumakbo bilang pagka-senator po kasi gusto ko pong maipagtanggol po yung sarili ko. Lang yan, no? Ate, tumatakbo ka pa lang ng pagiging senador pero pinapakita mo na sa lahat ng tao, sinasabi mo na sa kanila na sarili mo lang ang iintindihin mo. Aba, hindi tama yan. Kung sarili mo lang ang iintindihin mo. No, papaliwanag natin ang pagtakbo ng isang politiko, 'di ba? Kapag ikay tumakbo, no? Ang sarili mo hindi mo na ganong iintindihin 'yan. Intindihin mo pero hindi ganon ka ano. Kaya ka tumatakbo para maglingkod ka sa taong bayan, para maglingkod ka sa mga Pilipino. 'Di ba? Hindi yung para sa sarili mo lang. Kasi kung para sa sarili mo 'yan lang, ay hindi ka dapat tumakbo. Kasi hindi ka handang maglingkod sa mga tao. Ganun yon. Kailangan kapag ikaw tumakbo bilang politiko, is nakahanda na ang sarili mo para maglingkod sa kanila. Hindi sa sarili mo. Ate naman, oh. Tatakbo kang senador, ate, tapos sarili mo lang yung karapatan. Sa ngayon, nagpapasalamat ako, nakakarap ako sa media kasi Question po. Ito si kuya, may paiyak-iyak pa. Tatanong. Meron pa po ba? May additional catches. Go ahead. So, kumbaga sa ine-expose nyo yung mali at kayo, maghahain kayo ng panukalang batas kung kayo magiging senador tungkol doon? Ang katotohanan po talaga, sabi ko nga, real talk lang tayo, alam ko naman tatanggalin ako. Tatanggalin talaga ako. Pero kung meron isang himala, kung may pagkakataon, gusto ko pong tutukan yung sa mga rare disease na PWD po. Dapat talaga, yung may mga batas na tayo kailangan na lang ayusin, i-reviewin, may mga bagay na kailangan lang i-revise. Aba, ito si kuya, hindi nakakatawa to. Medyo maganda ang sinasabi ni kuya, may punto, mga katunay, di ba? Kagaya na lang sa DSWD, kapag rare disease dapat, kapag made to order yung gamot, hindi mo na dapat bigyan ng schedule. Bigay mo na kaagad, kasi yung gamot darating 7... Alam mo, kuya, okay na sana Naiyak ka pa. Hindi ba sa emosyon?
sa nangyayari ngayon. Pero tama yung sinasabi ni Kuya, no? Hindi na dapat i-schedule yung gamot, dapat binibigay na yan. To 14 days, nasaan ngayon yung maagap at malasakit? Nasaan ngayon yung ganong katalog? Oh. Sana, Secretary DSWD Gatchalian, marinig niyo po ako. Sa totoo lang po, sa DSWD, pag pumupunta pa ako, talagang kailangan mong makiusap para pagbigyan ka. Kailangan mo Oo, may point. Akala mo naman sa kanila yung pera. Ayun po. May point si Kuya. No, maganda yung sinasabi ni Kuya. Siguro naiiyak siya dahil sa damdamin niya. Dala ng, emosyon. Pero may punto yung sinasabi niya. Diba? Kumbaga tayo, minsan pera na natin, pera ng taong bayan sa bulsa natin ang gagaling. Kapag tayo hihingi ng tulong sa mga ahensya na kailangan natin, tayo pa yung pinapahirapan, di ba? Kumbaga may point si Kuya dyan. Medyo hindi ako matatawa ng konti kasi medyo maganda yung sinasabi niya. Sana baguhin na natin ito. Sabi niyo may malalim kayong dahilan kung ba't kayo nandito. Ano po yung dahilan na yun? Ay, sa ngayon, ma'am, hindi ko lang muna sasabihin yun, pero later, secret? na pag mananalo ako, sasabihin ko na, ma'am. Kailan mo pa sasabihin pag mananalo ka, ma'am? Huwag mo na sabihin. Tama yan, secret muna. Malay mo, manalo ka, nanay. Bakit po may pa-suspense? Kasi medyo gusto ko lang na ma-surprise. Tumakbo siya na senador para ma-surprise. Okay. Surprise lang, ma'am. Ano pong pinagkakaabalahan po ninyo? Ay, yun nga. Itong pagtakbo ko sa Senado. Naman si ate. Busy. Kaabalahan ko. This year po, nag-start na po kayo mag-prepare for... No. Of course, pahinga muna para pag in case na nanalo, syempre, stressful. Ang lakas ng pakiramdam ni ating mananalo dyan, no? Ayos yan. Hindi naman masamang magkaroon ng ganyang pakiramdam di ba? Marami kasing ayusin, di ba, na problema. Relax naman. So when did you stop teaching? Hindi kaya ikaw yung makakadagdag mo sa problema. Problemado na nga yung mga senador ngayon Kaya ate naman, Ma'am? Last May. Yes. And that is to prepare na po for your Yes. Thank you, ma'am. Hello po. Yes. Ma'am, hello po. Dito po sa baba. Ma'am, dito po sa baba na hindi... Baba po, ma'am. Pinagtitripan niya si ate. Ma'am, Hindi? meron po pong katanungan. Ma'am, may question po. Kasi alam naman natin po, nasa social media world na po tayo. Ano pong platform gagamitin ninyo? Mayroon po ba? Ang ipapakilala ko ay Bida ang kabataang Diyos na makabansa. Bida ang kabataang makabansa, makadiyos, makakalikasan. Ay, ano na yun? Bida ang kabataang makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Ayun. Ano pong media ang gagamitin nyo? Kasi Ay, no. Kahit sino. Ayoko nang may... kahit sino. Ano ma'am? Ano ba? Madaling sabi, Anong ano gagawin? media? Facebook, YouTube? Ay! Paano kayo magpapakilala? Through Facebook, pwede rin. Online, live stream, ganyan. Thank you po. Meron po... Laser ko, Super Fortress, yung pong na-invento po natin, na narehistro po sa National Library, kayang-kaya po wakasan ng laser ko, Super Fortress, ang crimes and corruption in real time po. Halimbawa po, meron po kayong illegal drugs transaction sa kagubatan. Kahit wala pong tao doon, makikita po ng gobyerno yon in real time. Yung mga tumatakbo ngayon, masyadong high-tech yung mga iniisip, no? Sana lahat ng mga senador natin ngayon, lahat ng tumatakbong politiko, ganyan, no? Ganyan ka-high-tech yung mga isip. Hindi ko alam kung saan nyo nakukuha yung mga ganyang idea, Ayan talaga pag masyado ka nanonood ng Avengers. I was filed my candidacy as a senatorial. So hopefully makasama na po ang pangalan ko sa balota. Parang si Chris Pagbigyan Aquino. naman po sana ako ng mga saligang batas and our Yes. Supreme Court na mapabilang sa kandidato upang ma-express ko po yung sarili ko na makapagpatupad ng batas para magkaroon naman tayo ng pagbabago sa Pilipinas.
As far as I know, O yan ay, boto niyo si ate. Baka magkaroon ng pagbabago. senatorial is 1 or 2 or more. Ako hindi ko sila binabash yan. Pinopromote ko pa nga sila eh. Di ba kaso nga lang, syempre, natatawa tayo dun sa mga sinasabi nila minsan na mga panukala nila, kung ano mga gagawin nila, ganito, ganyan. Di ba? Hindi naman masamang tumawa. At least nabibigay nyo kami ng kasiyahan, di ba? Groups of political who makes law, which is we call as saligang batas. Tayo po ang mga... Kandidato ako dahil meron ako naisip ng mga paraan para solusyonan ang mga pinakamabigat na problema ng bansa. Una-una ay korupsyon, mabigat na trapiko sa... Kamukha niya si... Sukamichi ba yun? Yung sa Ipo? Trade chain sa West Philippine Sea at sa pagpapaganda ng serbisyong pangkalusugan ng ating pamahalaan. Yun naman pala. Unahan ko na sa trapiko. Ang problema sa mabigat na trapiko ay dahil sabay-sabay na pumapasok ang lahat ng mga empleyado at manggagawa at mga estudyante. Kaya ang paraan para mabawasan sila ay hatiin sila sa dalawa. Gagawin yon sa pamamagitan ng paglalagay ng 45 minuto na agwat sa kanilang pagpasok. Kunwari, ang unang papasok, yung kalahati ng, kunwari, Ayala. Paano mo malalaman yun? Pagkatapos ng 45 minutes, ang SM naman. Hindi nga, kunwari, Ayala. Papasok muna. Paano mo malalaman kung sino yung mga Ayalang papasok? Tapos kung sino yung mga nasa SM na papasok? Parang ang labo nung quiz, Kaya naman, kunwari, mauna yung UP. Pangalawa, Ateneo. Sa itong paraan... Paano mo nga malalaman yun? Kung Ateneo yung papasok, tatanungin ko, Ateneo ka ba? Kuwari ako enforcer, no? Ateneo ka ba? O diyan ka muna? Ikaw, UP ka ba? Hindi po Ateneo. Sige, doon ka. Ikaw, UP ka ba? Opo, UP. O doon ko sa kabila. O mamaya ka na, o Ateneo. Parang ganon. Parang mas matagal pa kaya yun. Hindi nga nagkaroon ng traffic. Mas lalo natagalan naman yung mga papasok sa school. Kuya naman, no? Hindi sila magsasabay-sabay. Kaya luluwag ang mga kalsada. Luluwag yung kalsada, sila naman magkukumpul-kumpul doon sa gilid. Pati mga sasakyang pampubliko. Ayun, natating natong haya ng mga senador natin natatakbo ngayong 2025. Ayan mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.